Upuan natin ngayon ang pinakamalaking perya sa Pilipinas tuwing eleksyon. Hindi ito yung perya na may Ferris wheel ha. Ito yung perya kung saan ang paboritong laro ng mga nakaupo ay trip to Jerusalem. Pero heto ang malupit, walang natatalo sa kanila at tayong mga butante ang palaging nawawala ng upuan. Babasagin natin ngayon ang matinding racket na ginagawa sa halos lahat ng munisipyo, distrito at probinsya sa bansa. Ang walang kamatayang pagpapalitan lang ng pwesto ng mga magkakamag-anak. Hihimayin natin ang 5 pamamaraan kung paano nila ginawang personal na negosyo ang gobyerno natin. Unang resibo, ang tinatawag kong The Great Swapping Festival. Brad, may batas tayo na nagsasabing hanggang 3 termino o 9 na taon lang pwede sa isang pwesto ang isang politiko. Ang layunin sana niyan para hindi sila maging hari sa lugar at para may bago namang maglingkod. Pero anong ginawa ng mga matatalinong politiko? Ginawang joke yung batas. Kapag graduate na si mayor, tatakbo siyang congressman. Tapos yung congressman na graduate na rin, siya naman ang tatakbong mayor. Nagpalitan lang sila ng opisina, nag-swap lang ng sasakyan, pero sila pa rin ang nagpapatakbo ng kaba ng bayan. Pangalawang modus, ang family corporation system o bench warming. Kung hindi man katandem ang kaswap sa pwesto, edi yung sariling kadugo ang pauupuin. Yung asawa, yung anak na bagong graduate na wala pang alam sa buhay kundi mag-TikTok o yung kapatid na tambay. Sila ang gagawing bench warmer o tagapag-init ng upuan habang nagpapalipas ng 3 taon yung nakatatanda. Kapag election, nagre-reshuffle lang sila ng posisyon parang mga baraha sa pusoy. At huwag niyong isipin na sa matataas na posisyon lang to nangyayari. Pangatlong realidad, ang virus sa mababang pwesto. Apektado pati ang mga lower positions hanggang sa pinakababa. Yung kapitan na naka3 term, tatakbong konsehal. Yung konsehal na bawal na tumakbo, bababa bilang kapitan. Yung SK chairman na tumanda na, ipapasa sa nakababatang kapatid ang pwesto. Hanggang sa pinakamaliit na barangay, sinasalaula yung ideya ng eleksyon. Sila-sila na lang ang naghahalal sa isa't isa, pinapaboto lang tayo para magmukhang legal yung sabuatan nila. Pero teka, paano kung ubos na yung pwesto sa probinsya at may mga pamangkin pang walang trabaho? Dito na papasok ang pang-apat na magic na nakakatawa, na nakakaiyak. Ang party list backdoor o sikretong pinto. Brad, yung party list system, ginawa yan para sa mga magsasaka, mangingisda at mga walang boses. Pero anong ginawa nila? Gagawa sila ng party list ng mga tricycle driver kunyari, pero ang first nominee, yung anak nilang bilyonaryo na naka-sports car na hindi man lang marunong mag-kickstart ng motor. Imbes na marginalized, naging family size yung party list. Ninakaw na nga yung pwesto sa munisipyo, hinayjack pa yung upuan ng mahihirap sa kongreso. At heto ang pang-5, ang pinaka-laugh trip na solusyon kapag sobrang dami na nilang magkakapatid, ang hati-hating distrito. Paano kung kulang na ang upuan? Aba, hindi sila mag-aaway. Gagamitin nila yung kapangyarihan nila para hatiin ang mapa ng syudad nyo. Parang naghihiwa lang ng birthday cake. Gagawing District 1 at District 2. Bakit? Para yung kuya, congressman sa kabila, at yung bunso, congressman din sa kabila. Imbes na sila ang mag-adjust sa batas, ang batas ang nag-adjust para mabigyan silang lahat ng upuan. Ngayon, gamitin natin ang luhika ng kanto. Bakit ba ayaw nilang bitawan ng pwesto? Bakit kailangang sila-sila lang mula itaas hanggang ibaba? Kasi Brad, nakasalalay dyan ang sikreto nila. Kapag may nakapasok na outsider o totoong karibal sa gobyerno, anong mangyayari? Mao-audit yung mga nakaraang kontrata, mabubuko yung mga overpriced na kalsada na puro butas, lalabas yung mga ghost employees, kaya nagpapalitan lang sila para bantayan ang mga kalokohan ng isa't isa. Protection racket yan tol, hindi sila naglilingkod, nagbabantay sila ng nakaw na yaman. Kaya sa susunod na makita mo sa balota na pare-pareho lang ang mga apelyido at mukha na nag-iba lang ng posisyon, huwag mo nang itanong kung bakit usad pagong ang asenso ng distrito nyo, habang usad sports car ang pagyaman ng angkan nila. Barya-baryang asenso lang ang ipinapatikim nila para pumalakpak kayo, habang bilyonis na pala ang inuuwi nila ng patago. Hanggat ginagawa nating pamana ang pwesto sa gobyerno, mananatili tayo mga trabahador sa sarili nating bansa na pag-aari ng iilang pamilya. Kaya kung hihingin nyo ang huling pasya ko sa estilo ng eleksyon, kung saan nag-iikutan lang sila sa pwesto, ang tawag dyan, nagpalit lang ng upuan, pero tayo pa rin ang ninanakawan.